Tara po tayo para po sa pagambagan. Kung muli babasa ng talata sa 1 Corinthians 16, verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng utos ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat sa siliman bukod na magsimpan, ayon sa kanyang giniginhawa, upang mapagdang gumawa ng mga ambagan sa pagbilad ko. Tingin po natin ang 5-7-1. Ang una ay pansa lamang po. 5-7-1 po. Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontime and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the Lord sustain our spirit often grieves. When our weeping's over, He will give us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Ito yung muling lumukod. O Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, ngayon kami po ay dalaas ng mga tinig na may dalang puso sa lahat, Panginoon, sa lahat po ng magpapala at biyaya na patuloy niyo po ibigay sa bawat isa. Napasalamat din po kay Panginoon sa araw-araw na binibigay niyo po sa amin ang buhay at kalakasan upang mabuhay dito sa mundo, Panginoon. Dalangin po namin ang mga salapi namin pinagkapagpagan. Mga po ay magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong madalang salita, hindi sa pagpapaunlad ng bahay sa mga Panginoon. Dalangin din po namin magamit po ito upang makatulong po sa mga panahon natin na kailangan at din sa mga gawain, Panginoon, para po sa inyo. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa mga sunod na araw. Tuloy niyo po kami ingatan, lumayan, tuloy po sa namang uri ng kapahamakan o karamdaman, Panginoon. Sa aming trabaho at negosyo, dalangin po namin na ingatan niyo po kami at ibigay niyo po sa amin ang aming pangailangan na sapat sa aming pamumuhay, Panginoon. Hindi po ay papasalamat kami sa lahat-lahat sa pag-ibig na binigay niyo po sa amin. Yun din dalangin namin na ibigay niyo po sa amin ang kapayapaan sa mga puso at isipan. Dalangin po namin sa mga bagay po na hindi man po sa aming naging malabi ay patuloy po namin pinakasalamatan sa pinadalangin sa ngalan po ni Anak si Kristo Jesus ang tagapagligtas ngayon at pakailanman. Amen. Balita po. Isa mo po kayo. Sa iyong paliwanag kanina, ano ang pinaka-importante sa buhay natin? Ano ang mga importante, pinaka-importante sa buhay natin? Sa ayon. Ano ang importante? Amin. Tama. Alam mo yung sagot mo eh. Kasi yung hangin, number one na kailangan natin, di ba? Pag nawala sa loob na dalawang oras, hindi buhay pa kaya. Wala. Kaya, mahal tayo ng Panginoon eh. Dahil ang lahat ng yan binibigay sa ating Panginoon. Kung kanyang binakayo ng daigdig, wala namang buhay. Ang buhay.
paano? Pero ang pinaka-importante po talaga is yung tao na nabubuhay sa mundo ito ay kung paano ka sumampalataya sa Diyos. Dahil may buhay ka nga sa mundo ito, pero patay naman yung kaluluwa, nonsense yun. Yung pananampalataya mo sa Diyos, yun yung pinaka-importante talaga. Di ba sabi sa Biblia na yung may tao na buhay siya pero wala namang pananampalataya, ay hindi na naniniwala, patay siya sa Diyos. Nasa Santiago, hindi ako nagkakamali. Nandun. Basahin. James. James chapter 5. Ay, 4. Ito, 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So yung pananampalataya ko sa Diyos, yun yung pinakamahalaga. Essential po yung sinasabi niyo po kasi na pangailangan ng tao. Yung tubig, sabi niyo. Gabi araw. Ito ng sister. Okay na ba? Balita po, may dalawa tayong bad news. Yung sa Lidl sa Mindanao, ating mga kapatiran po doon ay talagang nasalanta. Pinakita po sa akin, pinadala sa akin yung video pa ako ni Mr. Layla. Talagang wash out yung church nila. So sana yung iglesia ng Imuspo ay makapagbigay ng tulong. Sino rin yung gustong willing magbigay ay pabot tayo ng kunting tulong para sa akin. Dahil kasama po sila sa kapatid sa pananampalataya. So kailangan natin gabayan. Sabi nga, ang sakit ng kalihingan ay dapat sakit ng ramdam natin na pagmamahal ng bawat isa. So yun nabanggit ko kanina, yung pangalawa ay yung namatay po sa mga kabilang buhay, yung tatanigal na ako. At ang last na burol po ay ngayon, ngayong linggo na to, ngayong araw na to, at kinabukasan ng cremation. Dun po sa Malabon, naka-inlay lang yung labi. Ano tayo mga pagbigyan ng buhay? Bali, may pupunta po mamaya na makapatiran mo. Hindi Gcash. Bigyan po siguro, kasi may kikas din ako siya. Bibigay din kasi ang teacher. Magbibigay po ang church. Nagbigay na tayo ng 3,000 noong nasa hospital. Ngayon, pag namatay, di ba, 5,000. Magkahaan pa tayo ng 2,000. Kaya magbibigay ang church ng 2,000. Kung sino mo gusto magbigay. Nasa sa inyo. Nakalimutan kong i-welcome yung ating bisita ng nakaraan linggo pa. Si Ma'am Ruby po, welcome ma'am. Thank you po. Welcome po kayo dito. Meron pa po kayong balita? Brad, yung voluntary natin, bawat isa sa atin yung kung sino nagbigay ng voluntary tungkol sa Lindola, mga kapatid, tayo tutulong. Yung kaya natin ibigay. Voluntary na yun. At yung sa namatay naman, voluntary din na tayo ibigay. Yung kaya ibigay. Share mo lang yung Gcash number. Sige po. I-ilagay sa GC natin. Kung wala na pong balita, lumabot tayo sa last song. Baka po tayo para po sa ating last song, closing song. Pwede po natin yung binaryo sa page 644.